rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin na sila. Kailangan para ang ahensya hanggat hindi nasusuko ang mga rebelding grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Napag-iwanan na raw ng panahon ng pamamaraan ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Yan ang napansin ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan sa 10 araw niyang pagsuri sa estado ng press freedom at freedom of expression sa bansa. Kaya naman, dapat na raw buwagin ang NTF-ELCA na itinatag noong 2018 sa ilalim ng Duterte administration. Parang si Cory lang ah. So nire-recommenda mo lang pala. Itong mga foreigner na to, ng mga dayuhan, hindi mo malaman kung talagang nambabraso na lang talaga, mga nang uulol na lang, no? Wala silang wala silang pang-intindi. Alam nyo mga kababayan, mga Pilipino, mas matatalino ang mga Pilipino kumpara dyan. Mukha lang yang sosyal at nga mukhang dahil nga imported daw, kuno, gusto nila palagay na palagay tayo sa kahit anong i-endorse nila o ire-recommenda. Kumbaga parang kapag sila ang nagturo o sa kanila galing, dapat maniwala tayo. Kasi nga daw, imported sila. Mga sila, ibang lahi, matataas na uri ng tao. Pero tignan mo naman yung utak. Tignan nyo yung utak. Kitang-kita na merong motibo. Kitang-kita. Hindi yan gagalaw kung walang motibo. Kung walang pakay. Itong UN, gumagalaw yan kahit saang bansa. At kung ano ang nilalakad niyan ngayon, katulad nitong pagpunta sa Pilipinas, ibig sabihin, meron niyang mahalagang misyon na gagawin dito sa Pilipinas. At patungkol nga dito sa mga may init na issue, katulad ng ICC, nakapasok na pala noong December. Konektado yan, ICC at UN. Konektado din dyan si Biden. Yang mga yang elitista na yan at yung pinaka-amo ng mga yan, kasi mga puppet yan eh. Kung nag-aaral kayo sa international yung mga news doon, mga nangyayari doon, no, geopolitical, marami kayong malalaman about sa ginagawa nila ngayon. Kasi yung Pilipinas, bukod sa marami silang makukuha dyan, hindi lang sa yaman o likas na yaman o dahil nga strategic, gusto niyan gawin tayong Ukraine. Kung nanood kayo dun sa nakaraang analysis discussion natin, pinaliwanag ko dun yung ginawa nila sa Ukraine, kung saan yung pangulo doon na tatanga-tanga mas kumampi pa sa kanila kesa dito sa kabarangay nila, sa kapitbahay nila na Russia. At ngayon, kung hindi nyo pa alam, yung Taiwan at China na talagang umiinit, yan, diyan papasok yung kwento na yan. Kaya mahalaga sa kanila ang Pilipinas. Bukod doon, meron pa. Hindi lang yun yung mga tao, mga puppet ng mga yan sa Pilipinas, katulad ng mga politiko, gusto nilang maiupo yan dahil malapit na yung eleksyon eh. Malapit na itong 2025, kaya gagalaw na yan. Kumbaga ina-arrange na yan paunti-unti sa bawat lakad nila para nakaset na pagpasok ng eleksyon makapasok yung mga tuta nila.
Napakasimple na konsepto. Ang gusto nilang gawin ay pabagsakin ang Pilipinas at magaya sa Ukraine. As is. Napakasimple. Yun lang ang balak ng mga yan. Tingnan mo naman, no? Anong karapatan niya ng mga alam sa Pilipinas? Anong karapatan niyan? Sige nga, pag-isip kayong mabuti. Kung naiisip nila na tama yang mga nire-recommenda nila na yan, sa ibang bansa nila i-recommend yan. Kahit nga sa ibang bansa tatanggihan yan eh. Kumbaga, yung plano nila na yan, yung hakbang nila na yan, isa yang malaking senyales na meron silang planong masama sa Pilipinas. Bukod sa konektado rin yan sa ICC, at ngayong ICC kaya nakapasok dahil nga napalibutan na yung administrasyon ng mga dilawan. Kaya unti-unti na nila yung pupuksain at uunahin nga nila dyan ang mga Duterte. Kasi si FPRRD lang ang malakas ang loob dyan eh. Yung bumabangga dyan. Ngayong nagkalamat ang Uniteam at alam naman nating matindi ang mga nangyayari at itong ating presidente ay mas kinampihan ng pinsan kaysa katandem, ay malinaw sa malinaw na naimpluwensyahan na ito ng mga dilawan. Kasi ikaw ba naman mapalibutan? Ika nga, pag nasama ka sa mga lasinggero, magiging lasinggero ka din. Pag nasama ka sa mga maluluko ka din. Parang ganyan lang yan. Yung presidente natin na palibutan ng mga dunung-dunungan na mayroong mga pansariling interes. Ayun, na isama siya doon, lalo yung pinsan. At itong ang asawa na si Lisa ay meron nga tinatagong hinanakit dahil nga tinabla siya noon ni FPRRD dahil hindi kinuha ang DA Secretary nung nakaupo si FPRRD. Hindi niya kinuha kasi nga alam ni FPRRD na makakasagabal eh. Kaya hindi niya muna kinuha. Kumbaga, maayos yung pamamalakad ni FPRRD at ayaw niya na may gulo. Magulo yung sa yung magiging vision niya nung nakaupo siya. Pero nga dahil merong limit lang yung pag-upo bilang presidente, ngayong wala na siya sa pwesto, doon na siya binabakbakan. At dahil nga nakaupo si BP Sara, kaya gumagalaw na tong ICC, inuunti-unti na nila yan kasabwat yung mga puppet nilang politikong nakaupo, lalo tong si Tambaluslos. Iyan na yun. Pagtutulong-tulungan na yan eh. Pagtutulong-tulungan niya si BP Sara para pag nawala na sa pwesto, madali na nilang itsyapwera at madali na nilang kastiguin si Tatay Digong. Ano ba naman kayo mga kababayan? Hanggang ngayon ba may piring pa rin kayo sa mata? Yan yung sinasabi ko sa inyo palagi, na mag-isip kayo ng mas malawak. Huwag kayong mag-stick sa kung ano lang yung alam nyo. Mas maraming ideas, mas marami kayong mapagtatagpi-tagpi o mas marami kayong knowledge. Kasi napakasimple niyan, kitang-kita eh. Lalo yung mga oligarko, malamang sa malamang yung mga oligarko, yung mga dilawan, pinklawan, sila Tambaluslos, at yung paghihigante ni Lisa Marcos, Araneta, kay Tatay Digong, magsasama-sama yan. Magsasama-sama yan. Ganun na yung gagawin yan eh. Talagang